At tayo pong lahat ay tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng mga Panginoon na dadalhin po ng ating pinagpalang mga aral, ating beloved elder, beloved brother Joven Pereira. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po natin pumalakpak na napakalakas, mga mahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin dumalangin. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin pinakamamahal. Maraming salamat po sa kalakas ng taglay po namin sa oras at buhay nagbumula sa iyo at sapagkat yung binibigay mo po sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa bumagdamag na ito malapaynoon. Papulat sa pandalangin ng aming ginagalang at minamahal Evangelista Waldo Estrada Almeida. Kaya po humingi ng kapatawaran sa mga kanibusot sa pagkasala sa patawarin mong bawat isa may Pinoon. Huwag mo naman tingin na may pagkasala kundi ang puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalay mo po kami lahat mga Panginoon. Gawin mo kami karapat dapat tumanggap ng iyong mga salita at sa iyong pag-aaral ng salita. Langisan mo yung mga salita patibal lingkod sa gana aking mo lang magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang ako sa iyong harapan. Ngunit gamitin mo dalo yung papapalang espiritual. Sa akin po mga minamahal kapatid sa dako ito. Pagpalamit sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang. We come to us out in the mighty name of Jesus, us out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. At tayo na po ay makaupo at ating pong pag-aralan sa salita ng Diyos. Good po lahat sa kapahintulutan ng ating pong beloved ordained preacher. Ako bumabati na isang magandang umaga na po sa ating pong mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved Facebook live streaming viewers. Kayo po ay pong binabati ng magandang umaga. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at yung pinangunahan po natin po ginagala at Minamahal Evangelista Waldo Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano man po inyong pong kalagayan, ano pa po mga pangailan sa oras na ito, walang limitasyon ang kakayahan ng Diyos. Kaya niyang abutin ang inyong pong mga pangailan. Magpatuloy lamang po kayo mga minamahal at kayo po mga minamahal kapag if you got the chance mga minamahal, dumalo kayo sa pinakamalapit na banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Sigurado kung paano kami pinagpala ng ating mahal na Panginoon, pagpapalain din kayo ng ating Diyos sa buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Waldo Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. And of course, we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, magandang umaga po. Sa ating mga beloved elders, binangasiwaan po ng ating pong beloved preacher, Brother Buboy Nier, sa kanyang mananang, ating beloved Sister Vines, at maging sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Merry, Merry Christmas, mga minamahal. Amen? At yan po, mga minamahal, ay talagang ating pong kumbaga sa kuhan, i-celebrate yan, mga minamahal. At sabi nga sa Kristiyano, araw-araw ay Christmas. Amen? At ngunit sometimes sa mga minamahal, may mga bagay na pagkakaiba sa dati, mga minamahal, sapagkat kung titignan nyo, ang government authorities ay nagsasabi na wala nang caroling, wala na yung mga Christmas parties, wala na yung mga social gatherings, wala na yung dahil sa walang pera. Siyempre, dahil walang trabaho eh. Amen. At yan po mga minamalay, kung lalabas ka, nandiyan na napakaraming COVID-19. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang tanong, paano tayo magse-celebrate ng Christmas? How or the message of Christ's birth amidst pandemic? Yan po ang ating pong pag-aaralan sa ngayon, mga minamahal, sapagkat sometimes napakabigat ngumiti, napakahirap itaas ang kamay kapag tayo po mga minamahal ay talagang nasa pagsubok at talagang medyo binibitina ng mga pagsubok sa buhay. Amen? Amen? At sabi nga ng ilang mga kapatid natin, how can I smile with my eyes flowing with tears? Ibig sabihin, paano tayo makagiti kapag yung ating mga mata ay puno ng luha? Amen?
At yan po mga minamahal, ang sabi nga mga minamahal, kinakailangan tuloy-tuloy ang pag-celebrate ng kapanganakan ng ating mahal na Panginoon. Ating pong basahin ang ating unang talata dito sa aklat ng Lucas. Ang kabanata ay 1, ang talata ay 26 hanggang 31. Diretso na lamang po sa Tagalog, please. Amen. Dito po sa aklat ng Lucas, Kabanata 1, talata 26 hanggang 31. Nang ika-6 na buwan ngay, sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret, sa isang dalagang nag-aasawa sa isang lalaki, na ang kanyang ngalay Jose, sa angkan ni David, at Maria ang pangalan ng dalaga. At pumasok siya sa kinaroroonan niya, at sinabi, "Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumasa iyo." Datapat siya'y totoong nagulumihanan sa sabing ito, at iniisip sa kanyang sarili kung anong bati kaya ito. At sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus." Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung isinapalakpak mga minamahal para sa Diyos na buhay. Alam po ninyo mga minamahal, sa talata, mayroong dalaga at binata na mag-engage. Amen? Sila po ay ikakasal at punong-puno sila siyempre ng pangarap sa buhay. Pero isang araw mga minamahal, biglang kinausap ng anghel ng Diyos, archangel mga minamahal. At yan po mga minamahal, sinabihan na, "Maria, pinagpala ka." Amen? Amen. At yan po, sinabi nga na sakay siya magdili sa pamamagitan ng Espiritu Santo, mga minamahal. Sa unang-unang mga minamahal, kung titignan natin mga minamahal, ang balita tungkol sa kapanganakan ng mahal na Panginoon sa mga taong hindi alam kung ano ang layunin ng Diyos, ito po mga minamahal ay pasakit, ito'y problema, ito'y nagbabadya ng pag-iyak o kalungkutan mga minamahal. Amen? Katulad din na Maria, mga minamahal, ay talagang wala sa plano nila mga minamahal na talagang birhin dapat na yan ay ikakasal kay Jose. Amen? Pero ito ang sinasabi, kinakailangan maglihi ka. Kaya nga tanong ni Maria, paano ako maglilihi? Wala akong tinatabihan. Amen? Pero alam po ninyo mga minamahal, sa taong hindi alam ang plano ng Diyos. Lahat ng Kristiyanong alam ang plano ng Diyos sa kanyang buhay, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang plano ng Diyos sa ating lahat ay tayo maligtas at magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Yan po mga minamahal, yung kung ikaw ay mapunta ng Amerika, bonus yan. Kung ikaw ay magkaroon ng bahay at lupa, bonus yan. Amen? Kung ikaw ay magkaroon ng talagang naging kilala ka, maging tanyag ka, bonus yan. Ang number one plan ng ating mahal na Panginoon, tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At kapag hindi natin yan alam mga minamahal, marami tayong tanong sa ating buhay. Amen. Tulad ngayon, pandemic. Paano tayo magse-celebrate? Pandemic. Walang pera. Ang daming virus. Ang daming bawal. Amen. Pero sinasabi ng mahal na Panginoon, if you know the plan of God, hindi ka magtatanong sapagkat pagtitiwalaan mo ang parati ang plano ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya aklat ng Juan, ang kabanata ay 13, talata ay 7. Tingnan niyo mga minamahal, marami tayong tanong. Whatever situation we are in, anumang ating kinalagayan sa oras na ito, ang dami nating tanong sa Diyos. Bakit kailangan akong tamaan ng COVID-19? Mainit naman akong Kristiyano. Bakit kinakailangan kong pagdaanan mawala sa trabaho? Naglilingkod naman ako. Ang dami nating tanong mga minamahal. Pero ang sagot ng mahal na Panginoon? Kylie? Amen. Dito po sa aklat ng Juan, ang kabanata ay 13, ang talata ay 7. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Ang ginagawa ko hindi mo na nalaman ngayon, datapat maunawaan mo pagkatapos." Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Ang sabi ng talata, Jesus answered and said, "What I do, thou knowest not now." Ang aking ginagawa na nakikita mo ngayon, ay hindi mo alam sa ngayon. Amen. Amen. Yung pandemic na yan na naranasan mo, yung COVID-19 na naranasan mo, ay hindi mo maintindihan ngayon.
Kaya ang dami mong tanong. May karamdaman, hindi mo maintindihan yan. Bakit nawalan ka ng trabaho? Hindi mo maintindihan yan. Bakit malungkot ang buhay mo? Hindi ka makapag-enjoy sa Christmas? Hindi mo maintindihan yan. Pero ang sinasabi, isang bagay lang ang sinigurado ng mahal na Panginoon, later, mauunawaan mo. Wala ba po natin ang ating mahal na Panginoon? Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Nung tayo po mga minamahal nakakilala sa ating mahal na Panginoon, sometimes tayo po yung problema. Wala naman nakakilala na pahaya-hayahayang buhay, napakarangyan ang buhay na maglilingkod sa mahal na Panginoon. Maniwala kayo, lahat ng lumapit sa Diyos, may problema, sila may karamdaman, kung ano-ano mga pasanin sa buhay meron tayo. Dahil kung tayo po full, kumbaga mga minamahal, kompletong-kompleto, hindi tayo lalapit sa Diyos. Amen? Amen! Kaya kung minsan mga minamahal, sinasabi natin, salamat sa problema. Dahil sa problema, nakilala ko ang mahal na Panginoon. Amen? Ang iyong abang lingkod, mga minamahal, kung wala akong karamdaman, kung wala akong utang na 50,000, kung wala akong problema na wala akong trabaho, ang dami-dami ko pang problema sa buhay, mga minamahal, hindi ako lalapit sa Diyos. Dahil masamaranggi ang buhay. Amen? Inhinyero ako. Kayang-kaya ko mamuhay, masarap mabuhay na may karangyaan, mga minamahal. Pero nung dumating ang dagok sa aking buhay, ang tingin ko sa aking buhay, nung napakadilim ng aking buhay. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Sabi ko, grabe, ano bang klaseng buhay ito? But later, dahil pala dito, mga minamahal, makikilala ko si Jesus. Makikilala ko ang Diyos na nagmamahal sa akin. At doon ko nalaman, mga minamahal, kaparaanan pala yan ng Diyos upang ako'y pagpalain niya. Palapakan po natin ang ating malapay, no? Everybody shall praise the Lord. Tandaan po ninyo, mga minamahal, 1990, 1991, sa oras na yan, mga minamahal, panahon ng pandemic sa aming buhay, sa pamilya ko lang. Amen? Amen. Bakit? Wala kaming pera. Amen? Sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, ang aming kapitbahay, ni pautangin ng halo-halo, hindi kami pautangin, mga minamahal. Dahil wala silang tiwala na kami makabayad ng halo-halo, 10 pesos. Ganon kami kahirap ang aming buhay. Inhinyero ako, mga minamahal. Kaya tawag sa akin sa aming barangay, inhinyerong sa pulpul. Amen? Lahat yan, nung unang masakit. Pero nung bandang huli nalaman ko, pagpapala pala ang darating sa akin. Malabahan po natin ang ating malapay na. Kaya yan ang sinasabi ng Biblia. Jesus answered and said unto him, what I do thou knowest not now. Hindi, ano mang kalagayan meron ka ngayon, ang dahil mong tanong, hindi mo nalalaman ngayon. But later, thou shall know hereafter. Amen? Anong gagawin mo ngayon kapag marami kang tanong? Pagtiwalaan mo ang ating Diyos sa buhay. Palapakan po natin ang ating malapay noon. So number 1, na mensahe ng ating pong kapanganakan ng mahal na Panginoon, napakahalaga na ating alam ang purpose ng Diyos sa ating buhay. Amen? Dahil kung hindi natin alam ang purpose ng mahal na Panginoon sa ating buhay, ang dami nating tanong, ang dami nating pasakit, ang dami nating luha, ang dami nating problema. Amen? Nung nalaman ni Maria at saka ni Jose, ang purpose kung bakit, mga minamahal, kinakailangan siya maglihi sa Espiritu Santo, mga minamahal, anong naging resulta? Kindly, dito sa aklat ng Lucas, ang kabanata ay, amen, praise the Lord. Dito muna sa aklat ng Lucas, ang kabanata ay 1, ang talata ay 34 hanggang 35, italon sa 38. Amen. Lucas 1, ang kabanata ay 34 hanggang 35, italon sa 38. Amen. Dito po sa aklat ng Lucas kabanata 1 talantay 34 hanggang 35 talon sa 38. Amen. At sinabi ni Maria sa anghel, paanong mangyayari ito? Nasa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipanganak mo ay tatawaging anak ng Diyos. Sa 38, at sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon, mangyayari sa akin ang ayon sa iyong salita, at iniwan siya ng anghel. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Kulang na palakpak yan. Yung malakas na palakpak para sa Diyos. Amen.
Nung nalaman nila ang purpose ng mahal na Panginoon, anong sinabi ni Maria, mga minamahal? Ang sabi ng 38, sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. There is obedience. Amen? Sumusunod ang Kristiyano kapag nalaman niya ang purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi mo kailangan, bakit ko kailangan gawin yan? Pag sinabi mag-fasting ka, bakit ko kailangan mag-fasting? Hindi ka nagtatanong. Bakit? Alam mo ang purpose ng Diyos sa iyong buhay. Ba't kailangan magbigay? Ba't kinakailangan mag-share ng salita ng mahal na Panginoon? Ba't kinakailangan mag-testify? Ba't kinakailangan magpagami sa mahal na Panginoon? Hindi ka magtatanong. Bakit? Sapagkat alam mo ang purpose ng Diyos sa iyong buhay. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dumalabas ang kapagsunod, mga minamahal. Kapag tayo sa oras na ito, mga minamahal, we still in doubt. Sa pagdating sa pagbibigay, pagdating sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, tignan mo ang sarili mo, kapatid. Alam mo ba ang dahilan kung bakit ikaw dumadalo Miyerkules, Biyernes at Linggo? Amen? Ikaw ba ay dumadalo para ipakita magandang damit mo? Ikaw ba ay dumadalo para kitain mo ang iyong cross? O yung kay kumari, kumpadre? That's not the reason why we go here. Hindi yan ang rason kung bakit tayo nakikita-kita sa bawat banal na gawain. Ang dahilan kung bakit tayo nakikita-kita, mga minamahal, ay dahil kay Jesus. Amen? Amen! Ibig sabihin, mga minamahal, dumarating ka dito not for anything else. Dumarating ka dito because you want to worship the Lord. Gusto mo pasalamatan ng mahal na Panginoon. Whatever situation you are in, pag pinasalamatan mo ang ating mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, yan ang hinihintay ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, nung sila po, mga minamahal, sumunod. Si Maria, mga minamahal, sinalaman nila, mga minamahal, sila sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Dumating ang sinabing pagpapala ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya kapag sumusunod tayo sa salita ng mahal na Panginoon, hindi tayo magsisisi. Amen? Kapag tayo nagsumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, hindi ka magsisisi. Sinong taong nagsisi pagkatapos sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon? Wala. Yung mga nagsisi ay yung mga dating sumusunod tapos humiwalay. Amen! Sa kung anong dahilan. Sabi nga ng ating beloved preacher, sa mga nangyayari ngayon, wala ng panahon para tayo yung mga matisod-tisod pa. Amen? Ano man ang dahilan gawin ng jablo pa ikaw matisod, huwag mong pansinin yan sapagkat napakalapit na ang panahon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Yan yung mga minamahal na nangyayari ngayon, mga minamahal. Amen? Na-aproba ng national ID. Amen? Mayroong mga lumalabas na kung ano-ano mga just to control, prepare the minds of people. Amen? Hindi ka pwedeng pumunta sa mall ngayon kung wala kang QR code. Amen? Hindi ka po pwedeng pumasok dyan na hindi ka napadaan sa scanner. Ibig sabihin, these are the things. A sign na kinakailangan pag isang araw biglang lumabas ang hari ng kadiliman, mga minamahal, at sinabi niya mga son of perdition. Amen. At sinabi niya, okay, ganito ang gagawin natin. At yan ay tinatakan nila maging batas. Sino tayo para maski na magsisigaw-sigaw tayo sa kalsada? We are violators. At huhulihin tayo. Amen? Amen. Kung sa pandemic nga lang, ang ilan talaga nagtago na Amen. Lalo kapag tatakan. Lalo kapag dumating na yung kapag hindi ka pwede makabili, kapag wala ka ng number, hindi ka pwede makapunta sa mall, hindi ka pwede makabiyahe kapag wala kang 666, mga minamahal. Amen, mga minamahal. Ibig sabihin, these are the things, the preparation na malapit nang dumating ang ating mahal na Panginoon. At kapag dumating yan, sabi nga sa Biblia, hindi sinabi kung anong oras ang pagdating ng mahal na Panginoon. Maaring ikaw ay inaantok. Lahat mo muna ng gising na gising, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Alam po niyo, mga minamahal, yan ang maganda sa Kristiyano. Ang Kristiyano, kapag gumagano-gano, pag sinabi niya palakpak, ayun, palakpak na rin. Amen? Amen? Tanungin mo, bakit ka pumalakpak? Dahil ba sa sinabi ko? Hindi. Pumalakpak yung katabi ko, hindi pumalakpak din ako. Amen? Matapos ang banal na gawain, ano kayang pinag-usapan? Amen?
Tandaan po niyo mga minamahal, hindi sa haba ng paglilingkod, kundi yung quality ng pagpupuri sa Diyos. Amen. Kung nandito ka, mula nung isang nakaraang linggo, hanggang dito, wala kang ginawa kundi patulog, useless yan. Amen. Pero kapag nandito, dumating ka lang kanina, pero bawat portion mga mina, ramdam na ramdam mo ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, pagpapala yan, galing sa ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord! Ibig sabihin mga mina, it's the quality and not the quantity. Amen. Hindi sa haba ng pagpupuri, kundi sa uri ng pagpupuri. Kaya tandaan po natin mga minamahal, kung tayo po ay nasa banal na gawain, be like a sheep. Parang tupa, uhaw na uhaw sa salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. To the Christians, doon sa atin nabasa, sa mga, nakita niyo yung mga hotel owners, habang dumarating ang si Maria na buntis, mga minamahal, kailangan niyang maghanap ng kwarto. Sabi ng mga hotel owners, ay wala! Amen? Ang mga hotel owners, kapag ang thinking ng Kristiyano ngayon ay materialistic, second priority lang ang kapanganakan ni Jesus. Amen? Amen? Una yung aking business, una yung aking sweldo, una yung aking pinagkakakitaan. Amen. Pero sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal, alam lang natin na yung nandoon sa tiyan nung babae na kumakatok sa iyo ay alam mo magiging hari ng mga hari. Diyos na tagapaglikha, nagpala sa iyo. Baka lahat nung nandoon palalayasin mo yun, ibigay mo yun sa kanya lahat ng kwarto doon. Amen? Pero because the priority of the hotel owners hindi yung bata na nandun na walang pera, kundi yung pera ng mga tao na mga nandun na mga guest nila. Kaya second priority lang ang mahal na Panginoon. Saan siya pinanganak? Doon sa pasabsaban. Amen? Dapat ang Kristiyano magto-2021 na gawin natin sa ating pong buhay mga minamahal, huwag masyadong materialistic. Amen. Amen. Tandaan po niyo mga minamahal, lahat ng pangangailangan mo kayang ibigay ng Diyos. Amen? Yung mga taong naghahanap at puro inisip kung anong mga material na bagay, sila tuloy ang nawawalan. Amen? Sabi nga pagkwentuhan namin, minsan mga minamahal, pangarapin ninyo makakwentuhan ng ating mga workers, beloved Lord and preacher. Alam po niyo mga minamahal, ang magandang yung bigay ka lang ng bigay kapag may lamang ka sa bulsa. May laman na naman. Darating na naman ang pagpapala. Bakit? Sapagkat hindi mo binibilang kung anong ibinibigay mo. Sapagkat sa iyong pagbibigay, yun naman ang pagtanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Wala mo natin ang ating malabay na. Everybody shall praise the Lord. Yung mga napakabigat ng tumanggap ng pagpapala, yung mga bawat sintabo bilang na bilang. Nakapagbigay na ako. Nasaan yung binigay ko Ayun, may mga pagtatanong pa. Amen? Ayun, nabiling tatlo. Ayun, nabigay ko yung pang-sampo. Nasaan ang 7? Kwintadang kwintada. Hindi daw ganon mga minamahal. Ang sinasabi ng Biblia, bawasan ang mga pagkamaterialistik. Magtiwala sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sa lahat ng may mga problema, sa lahat ng mga outcasted people, sa lahat ng may mga karamdaman, sa lahat ng may mga takot sa buhay, ang sinasabi ng Biblia, nung dumating ang anghel at kinausap ang mga shepherd. That time in Bethlehem, ang mga shepherd ay hindi kinakailangan makipag-elbow to elbow yung mga tao. Dahil shepherd ka, yaks, poor ka. Amen? Ibig sabihin, hindi sila kabilang sa alta sa syudad, mga minamahal. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, nung dumating ang kapanganakan ng mahal na Panginoon, sino ang unang kinausap, mga minamahal? Itong mga taong sinasabi nilang hindi kasama sa alta sa syudad. Itong mga taong sinasabing mga mahihirap lamang ang buhay. Itong mga taong wala may pagmalaki sa kanilang buhay ng mga profesyon nila, mga minamahal. Itong mga taong, mga minamahal, na hindi pinapansin. Pero sila'y pansin na pansin ng ating mahal na Panginoon. Malaman mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord.
Kaya nga sinasabi ng ilang mga Kristiyano, maski na anong mga bagay, sabihin man sa akin, ako'y baliw. Basta't dahil kay Kristo, okay lang sa akin yon. Amen? Ikaw, saan ka nababaliw? Amen? Kaya nga, mga minamahal, kapag nasa atin si Jesus, mga minamahal, ibig sabihin, kakumplituhan ng ating mga pangailangan. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kindly, aklat ang Lucas, ang kabanata ay 2. Talata ay 8 hanggang 11. Praise the Lord. Malapit na po tayo magtapos mga minamahal. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng Lucas, Kabanatay 2, talatay 8 hanggang 11. At may mga pastor ng tupa sa lupaing ding iyon na nangasa parang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila. At sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan. Amen. Na siyang sasabuong bayan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon, sa bayan ni David, ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo, ang Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Ang sabi ng anghel, nung ipinanganak ang mahal na Panginoon, rejoice! Amen. Amen. Mga galak kayo. Amen. Hindi dahil sa ipinanganak lang ang Kristo sa pasabsaman. Hindi sinabing mga galak kayo dahil mayroon kayong premyo na pinansyal. Bibigyan ko kayo. Amen. Hindi hindi sinabing magalak kayo dahil mayroon na kayong lupa ngayon. Hindi ganoon ang sinabi ng anghel. Ang sinabi ng anghel, magalak kayo sapagkat sa inyo'y ipinanganak ang tagapagligtas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong dahilan kung bakit magalak ang isang Kristiyano? It is Jesus. Hindi sa regalo, hindi sa pera, hindi sa kayamanan, hindi sa fame, hindi sa kung anong profesyon meron ka. Ang ikagalak dapat ng Kristiyano ay yung mayroon tayong Jesus na ipinanganak sa sabsaban. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na tumanggap kay Jesus, sumigaw ng praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag meron ka, no way, no, you got no reason na malungkot. Amen? Sa totoo lang mga minamahal, dati ang napakahalaga sa amin pong buhay ay kapag ikaw ay may birthday, siyempre maganda, maraming handa. Amen? Noon. Ngayon di na. Amen? Bakit? Kumpleto na tayo eh. Importante yung malapay noon. Amen? Nagkaroon tayo ng mga handa nung Pasko. Hamon. Ilang hamon? Kailangan mo ba napakaraming hamon? Daming pansit? Amen? Ang ilang mga ginagawa ng mga taong hindi na kilala sa malapay noon, umuutang para lamang magkaroon ng mga handa. Pagkatapos ng Christmas, punong-puno ng utang. Amen? Problema niya ngayon kung paano magbayad. Bakit? Sapagkat sa maling paniniwala. Kung kumpleto na ka na sa iyong buhay dahil kay Jesus, hindi ka mamumroblema kung anong iyong handa. Ang importante, masaya kayong magkakasamang pamilya. Palabang po natin ang ating malapay no? We got lots of reason to say thank you unto the Lord. Amen? Dinan nyo, dumaan ilang buwan na, mga minamahal, dumaan ang pandemya. Maraming namamatay. 400,000 ang namatay dahil sa COVID-19. Pero tayo buhay na buhay. Amen! Ibig sabihin, mga Pilipinas na sinasabi ko, kung buong mundo. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, we got lots of reasons kung bakit kinakailangan magsaya tayo at magpasalamat sa mahal na Panginoon. 2021, matatapos ang 2020. Amen. Pero ang ilan, nandoon sa kulungan. Amen. Ang ilan, nandoon sa ospital. Ang ilan, nandoon sa mental hospital. Amen. Pero tayo malayang-malaya. Nakakagawa tayo, nakapupuling mahal Panginoon. Nakikita natin ang ating mga mahal sa buhay. Nakakasama natin sila. Hindi ba yun ang dahilan kung bakit tayo, mga minamahal, nagtatrabaho? Kung bakit tayo nagpapakaroon ng pagsusumikap sa araw-araw para sa pamilya? O ano dapat problema pa? Ay importante, tayo ay pinag-iingatan ng Diyos sa bawat araw. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. To the wise men. Alam niyo yung 3 wise men?
the birth of Jesus is an special day. Isang araw na espesyal. It is not an ordinary day. Amen? Kaya kailangan nilang magdala ng kanilang regalo sapagkat ang kanilang pupunta na alam nila, hari ng mga hari. Diyos na may likha ng langit at lupa, ngayon ipinanganak. At ang puntos diyan, mga minamahal, sa pagkapanganak sa mahal na Panginoon. Kindly, dito sa aklat ng Mateo, ang kabanata 1, talatay 21 hanggang 23. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, ang kabanata 1, ang talatay 21 hanggang 23. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito, ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Yung palakpak na hindi inaantok, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ang tandaan po natin, mga minamahal, ngayon, it's a big debate kapag nag-uusap-usap ang mga naririnig natin ng mga magagaling kuno. Amen. Eh, bakit kailangan magtanong ng Biblia? Eh, kinakailangan sabihin na December 25 ay kapanganakan ng Diyos. Hindi naman sinabi diyan. Amen? Eh, ba't kayo nagsiselebrate ng Christmas, ng birthday ni Papa Jesus? Hindi naman December 25 talaga. Amen? Sabi ko nga, sa Kristiyano, hindi nga December 25. Araw-araw, dapat alam natin ito ang kapanganakan ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero tandaan po natin, mga minamahal, hindi issue kung anong oras, anong buwan, at kung anong araw ipinanganak ang mahal na Panginoon. Dahil hindi tayo nagiging magalakin dahil sa araw na yan, kundi nagagalak tayo dahil mayroong Kristong ipinanganak, walang iba ang ating mahal na Panginoon Jesus. Amen? Amen? Whatever month, anong buwan, taon, araw yan, ang importante, mga minamahal, mayroong Kristong ipinanak. Yan ang dahilan kung bakit ikaw at ako kinakailangan magalak. Maski na may pandemya. Amen? Wala dapat makapigil sapagkat yan nasa ilalim ng ating puso. Ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Tandaan po niyo ba ang sinabi ng Biblia, mga minamahal? Emmanuel. God with us. Amen? Amen? Lahat ng gusto ng pagpapala, sumigaw ng praise the Lord. Kanina, mga minamahal, sinabi ng ating nagpaliwanag ng exhortation for giving. Gusto mo pagpapalain ng 2021? Magtapat ka. Amen? Totoo yun, mga minamahal. Pero alam po niyo, mga minamahal, sa ilalim niyan, mayroong sikreto kung papaano natin, mga minamahal, kamtin ang isang pinagpalang taon. Kaya mga kapatid, ating basahin, mga minamahal, dito sa aklat ng Genesis. Ang kabanata ay 39, talata ay 2 hanggang 4, italon sa 6. Last verse na po ito. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng Genesis, kabanata 39, talata 2 hanggang 4, talon sa 6. Amen. At ang Panginoon ay sumakay Jose, at naging lalaking mapalad, at siya'y nasa bahay ng kanyang Panginoong taga-Ehipto. At nakita ng kanyang Panginoon na ang Panginoon ay sumasa kanya, at ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon sa kanyang kamay. That's right. At nakasumpong si Jose ng biyaya sa kanyang paningin, at ipinaglingkuran niya siya, at sa kanya'y ipinamahala niya ang bahay, at ang lahat niyang tinatangkilik ay isa na kanyang kamay. Sa 6, at kanyang ipinamahala ang lahat niyang tinatangkilik sa kamay ni Jose, at hindi niya nakikialam ng anumang kanya, liban sa tinapay na kanyang kinakain, at si Jose ay may magandang pagmumuka at kahali-halina. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Yung malakas na palakpak. Praise the Lord. Yung verse 2 kay 5 ng mga minamahal. Anong sinasabi ng Genesis chapter 39 verse 2? Sabi diyan, and the Lord was with Joseph. Anong sinabi ng kanina, Emmanuel? God with us. Amen. That's the birth of Christ. Amen. At ang sabi ang ibig sabihin niyan, during the birth of Christ, God with us.
Kapag ang Diyos nasa atin, katulad ni Joseph, when the Lord was with Joseph, he was a prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptian. Anong ibig sabihin, mga minamahal? Si Joseph, hindi siya ang boss sa kanilang bahay. Siya ay alipin. Siya ay servant. Pero ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, prosperous man. Pinagpala si Joseph. Bakit? Dahil nasa kanya ang Diyos. Palakpakan mo natin ang ating malapay noon. Amen. Gusto mo ng pagpapala? Amen. Tanggapin mo si Jesus. Siguraduhin mo nandyan na nanaan sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat kung nasaan ang mahal na Panginoon, nandoon ang pagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Take note. Gusto kong ipaliwanag ito, mga minamahal. Si Joseph, hindi po siya amo. Hindi siya ang may-ari ng kanilang tahanan, ng kanilang sambahayan. Amen. Isa lamang po siyang alipin, mga minamahal. Pero, paano kaya sila pinagpahal? Di ba sinabi gagawin kang ulo? Di ba? Gagawin kang ulo at hindi buntot. Amen. Atin munang basahin yan, mga minamahal, para lang, daanan lang natin yan. Deuteronomio, Kabanata 28, talatay 13. Kindly, mga kapatid, pakibilis lang. Amen. Praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 28, talatay 13. At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot, at ikaw ay magiging sa ibabaw lamang, at hindi ka mapapasailalim. Kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos, na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, na iyong sundin at gawin. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Ang sabi dito, mga minamahal, di ba sinabi dyan, di gagawin kitang ulo at hindi buntot? Eh, di dapat ako presidente. Amen. Ang sinabi diyan, mga minamahal, ay hindi po yung posisyon. Amen. Kundi yung tinatawag na influence. Alam po niyo, mga minamahal, kung nasaan ang Kristiyano, nananaig ang impluensya ng Kristiyano. Hindi dapat tayo na i-impluensya ng sanlibutan. Tayo dapat nag-i-impluensya. Nakita niyo, mga minamahal, si Daniel, nung siya po ay itapon sa dungeon of the lions, mga minamahal, lions din, mga minamahal, yung leon nandoon, nung dumating si Daniel na Kristiyano, yung mga leon na matatapang bumait. Bakit? Nandoon ang anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Kaya nga sinasabi nung ating beloved preacher na patotoo, yung lions den naging Christians den o Daniels den. Bakit? Dapat nagiging influencer ang anak ng Diyos. Hindi tayo na-influensyahan. Amen? Kaya nga pag sinabi, ikaw ay ulo at hindi buntot, anumang posisyon meron ka, ikaw man ang farmer, you will be the best farmer. Ikaw man ang driver, you will be the best driver. Ikaw man ang sinasabi natin security guard, ikaw ang the best na security guard. Bakit? Sa isang Kristiyano na nasa kanya ang mahal na Panginoon, katulad ni Jose, lumalabas ang kaningningan ng pagiging tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Marami pong mga nagpapatotoo, mga minamahal. Amen. Ang sabi nila, ay, sabi ng boss namin, hindi po pwedeng palda, kailangan pantalon. Kaya ako, ang ginagawa, nagtatago-tago. Amen. Tago ko dahil baka palayasin ako. Amen. Pero despite nandun ang takot, ginagawa pa rin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Ayaw niya magpantalon. Nangangaral kasi sabi niya, bawal ang magpantalon, hindi ka lang mahal na Panginoon. Karumal-dumal yan. Amen. So ang isang Kristiyano, mga minamahal, pinipilit ganapin ang karumal, bagamat mawawalan siya ng trabaho. Pero ano nangyari, mga minamahal? Despite sa kanyang pagsagawa ng nandoon na yung uniform niya, ay hindi ayaw ng kumpanya. Pero yung trabaho naman niya, ay nakikita na pinagpapala ng mahal na Panginoon. Si Joseph, nakita niyo? Siya ay alipin, siya ay servant, pero nakita nung kanyang amo na lahat ng kanyang hawakan, pinagpapala ng mahal na Panginoon. Wala mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kapag ikaw, nasa iyo ang mahal na Panginoon, kapag may sinabing gawin mo, hindi nasisira yan. Amen? Magtataka ka, bakit itong aking sapatos? Ang tagal-tagal na, putput na, pero buong-buo pa rin.
Pinagpapala ka ng mahal na Panginoon. Yung aking sasakyan, ba't hindi na siya? Pinagpapala ka ng mahal na Panginoon. Yung gamit namin, ba't hindi na siya? Pinagpapala ka ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga mga minamahal, pag sinabing ikaw ay ulo at hindi buntot, it is the influence. Wherever you go, make sure you do influence. Hindi ikaw ang mai-impluensya, kundi nag-i-impluensya ka, papalapit sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay, ba't ka mga problema? Amen. Lahat ng provision ng mahal na Panginoon, uwak nga kayang gamitin ng Diyos para i-provide ang pagkain ni Elijah. Mano ka? Amen? Amen. Alam po niyo mga minamahal, lahat ng kabarkayang isang araw mga minamahal, kailangan mag-tax, ay sabi na, bakit kailangan ko mag-tax, sabi ng mahal na Panginoon? Sino dapat mag-tax? Yung anak o yung taga-ibang bayan? Taga-ibang bayan. Pero sabi niya, para hindi tayo mapulaan, kunin mo yung isda doon, nandun sa tubig, kunin mo, ibuka mo yung kanyang labi at makita mo, nandoon ang perlas. Pagbuka, doon sa isda, nandoon ang perlas. Isda, walang isip, pero nagbibigay provision kapag kinausap ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mga taong hindi mo kilala, magbibigay sa iyo ng pagpapala. Amen. 8 months na ang pandemic, mga minamahal. Karamihan sa atin walang trabaho. Amen? Ang ilan nagmamalimos para lang kumita ng pera at mabuhay. Pero tayo, meron bang namalimos? Walang namamalimos na anak ng Diyos. Amen? Hindi ko sinabing mayaman tayo. Pero sa bawat araw, ipinuprovide ng Diyos ang pangangailangan natin. Amen! Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Everybody shall praise the Lord! 8 months. Nakita niyo mga minamahal? Ang ilan, mas katulad ni Joseph, dahil nakikita nila na pinagpapala ang hinahawakan mo, kapag mayroong gusto silang ipalaba, ikaw ang tinatawagan nila para ikaw ang maglaba. Magaling kasi maglaba eh. Kapag may gustong ipaluto, sinong tatawagan na ikaw? Magaling kasi magluto eh. Bawat hawakan ng iyong kamay, pinagpapala ng mahal na Panginoon. Amen! Ibig sabihin, mga minamahal, if God be with you, ang Diyos ang makikita nila sa iyo. Yung light will shine. Makikita nila, and they will glorify the Lord. Amen? Amen? Huling talata, mga minamahal, atin ang bigyan po ang halata ito. Kaya talata ito. Aklatang Mateo, ang kabanata ay 5, talata 15 hanggang 16. Beloved instrumentalist, please. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanata 5, talata 15 hanggang 16. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang liilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Lumiliwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Tignan niyo mga minamahal ang sinasabi ng Biblia, verse 15. Ang sabi ng verse 15, mga minamahal, neither do men light a candle and put it under the bushel. Candle, kandila lang, maliit lang na ilaw. Amen. At ang sabi niyan, but on a candlestick, and it giveth light unto all that is in the house. Isang ilaw na napakaliit, kapag madilim, makikita ang liwanag ng maliit na kandila na yan. Amen? Hindi mo kailangan napakalaking sunog para lumiwanag ang buong sanlibutan. Ang kailangan mo lang kung gaano kalaki ang ilaw meron ka, pailawin mo lang ng pailawin yan. Amen? Hindi mo kailangan maging Superman, Superwoman, para magkaroon ka ng malaking magagawa at para mapansin ka. Hindi. To the least you can. Gaano ka man kaliit ang kaya mong gawin, ipakita mo ang ilaw na yan. At ang sinabi ng Biblia, pag nakita yan ng maraming tao, luluwalhatiin nila ang ating Diyos.
Amen? Amen? Anong kaya mo, kapatid, na gawin for 2021? Patapos ng 2020. Amen? Ang kailangan mo lang, mga minamahal, hindi mo kailangan maging doktor, hindi mo kailangan maging mayaman, hindi mo kailangan magkaroon ng napakaraming mansyon para ikaw ay gamitin ng Diyos. Ano man ang kaya mong ibigay na ipagamit sa mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, siguraduhin mo lang tuloy-tuloy na ipinapagamit yan. No matter how small, ang buong kwarto maliliwanagan at luluwalhatiin nila ang ating mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay ay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok sa akin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin Hanggang sa iyong pagbabalik. ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, upang ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at di alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok ay nasa akin, pangako mo'y lagi ko iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking isip hanggang pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok ay nasa akin, pangako mo'y lagi ko iyong hawak pa rin. ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. Ang minamahal, ang kapanganakan ng Diyos nagbibigay pag-asa sa bawat isa sa atin. Huwag kang malungkot. Huwag kang matakot. Patuloy mong panghawakan ang salita ng Diyos.
sarili nga niyang buhay, kanyang inialay upang ikaw at ako ay maligtas. Pag-iingat lang, hindi niya kayang ibigay. Pangailangan mo lang, hindi niya kayang i-provide. Imposible yun. Amen? Kaya nga mga minamahal, learn to trust God. Pagtiwalaan mo ang ating mahal na Panginoon. As we sing, ulitin natin ang awit dito, mga minamahal. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y akin po. Hawak-hawak pa rin. Ako'y umiikbit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Amen, praise the Lord, hallelujah. Dumating man ang dilim, Mga pagsubok may nasa akin, pangako mo lagi ko, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Amen, praise the Lord. Let us pray. Ito'y aking titisin Tayo natin tumalangin, mga minamahal. Kausapin natin ang ating mahal na Panginoon. Let this be an avenue for us to talk to our God. Tayo natin tumalangin, dakilang Diyos, amang banal sa iyong pangalan naming pinakamamalapit ng Isus. Salamat sa iyong kapanganakan. Salamat at parati kang nasa amin. Darating ang 2021. Huwag mo kami pababayaan. Sa iyo lamang po kami umaasa. Sa oras ng aming pagkatakot, bigyan mo kami ng lakas na loob. Pag dumarating ang problema, bigyan mo kami ng kalakasan. Gusto namin magmana ng buhay na walang hanggan. Pagbalay mo kami, malapay noon. Natibay na loob. Sa pandalangin ng aming ginagamit may malibang lista, World Estrada Almeida, ang pumaminamal na mamangagawa. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalan, Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mal sa buhay na sa ating lapit sa malapay noon, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Tayo po magtiwala sa malapay noon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapit sa iyong salita kapag aming maramdaman sa atong Espiritu. Kaya may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras ito. Sa pandalangin ng aming ginagamit ng Evangelista World Estrada Almeida, ang mga minamal na mga magagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. Diabetes, cancer, COVID-19, ay kumitakas sa atin in Jesus' mighty name. Lahat ng mga problema kasauto in Jesus' name. Pagkababag sa iglesia, mga palulupay-pay, kasauto in Jesus' mighty name. Ang bilipan doubts, kasauto in Jesus' name. We bind the power of darkness, kasauto in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Kasauto in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Be healed in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Tayo po natin tumayo, mga minamahal. On the top of our voices, let us shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Paskong Pasko, mga minamahal. Amen. Dapat sabi nga, kung ang buong mundo nagagalak at despite ng pandemic nito, mga minamahal, they still celebrate the season, mga minamahal. Tayo, mga minamahal, we have the reason to celebrate. Amen. Ay, 3 times, mga minamahal, sabay lundang, mga minamahal. Talon tayo, mga minamahal, 3 times. Sabihin, hallelujah, praise the Lord. Lahat mo ng pumalakpak ng malakas sa ating malapay noon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God.
Amen and amen. Praise the Lord. Diyan po nagtatapos mga minamahal ang ating pong pagkano salita ng Diyos. To God be the glory. At tayo pinadala ko na po sa ating pong announcement. At tayo po tayo na po, natin po ating pong beloved elder, Brother Marlon, sa ating pong announcement. Praise the Lord. Praise the Lord, amen. Palakpakan po natin minsan pa ang ating malapaynoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamalapayon. God bless po sa ating pinagpalang mga natin po, beloved elder brother Juven Ferrer. Salamat sa ating malapaynoon sa kanyang salita, mga minamahal. At sa umaga ito, mga minapatuloy na talagang tayo ay nire-repress na ating malapaynoon at talagang tinuturuan na ating walang dahilan upang hindi natin mga minamahal maipaabot ang ating taus-puso pasalamat sa ating malapaynoon at lalo na sa special na araw nito mga minamahal o sabi nga mga minamahal sa bilang paggunita, alaala, pagkilala na may Diyos na nagkatawang tao na bayubay sa krus ng Kalbaryo mga minamahal para sa ating mga kaligtasan. Yan ang ating ginagawa mga minamahal na talagang sa likod ng mga pagsubok, karamdaman mga minamahal ay alam natin na walang ibang nasa likod ng kalutasan, ng solusyon, ng kaligtasan, kundi ang paglapit ng tao sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Praise the Lord. Kaya walang dahilan, mga minamahal, upang hindi natin maipabuo ang ating taus-pusong pagluluwalhati pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At bago tayo patuloy naman kahabagan natin mahal na Panginoon, sa kapahintulot ng ating pong beloved Lord, preacher ko ibubunyi sa dako. Ito po ako pinapubot ng pinapataas na magpuri, pagluluwalhati, pagdakila, pasalamat, pagsamba, para lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dobling paggalang at pagbati ng isang magandang umaga sa ating pong beloved evangelist, Pastor Wildes Almeida. At ang lagi po natin inaalala mobile tour nila sa aral ating pong minamahal gilagang Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa lang pong mga beloved children, sa ating pong minamahal na manggagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa inyo man po datihan man, sa mga bisita kung mayroon man, sa ating mga Facebook viewers, isang palang umaga po sa ating lahat at patuloy ang pagbati sa bawat sa atin ng isang Merry Christmas po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. At sa oras ito mga minamahal, tayo po na ma-update mga minamahal sa ating pong nilikom po mga minamahal ating pong special offering para ito sa pambili po mga minamahal ng ating pong bagong generator na ating pong project sa buwang ito mga minamahal o sa taong ito mga minamahal. Nariyan sa ang update po mga minamahal from October 23 up to December 16. Nakalikom po tayo ng 26,256 pesos. Last Friday, nakalikom po tayo ng 257 pesos. Last Sunday, nakalikom po tayo ng 651 pesos. At last Wednesday lamang po, nakalikom po tayo ng 261 pesos. Amen? At may nag-pledge po minimal na ating mahal kapatiran ng 4,920 po. Kaya ang total po minimal nasa 32,345 pesos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At sa bawat isa ating mga minamahal, kailanman ay hindi nanghihinawa na makiisa, sumuporta sa ating mga kapatiran. Nag-pledge pa po mga minamahal ay pagpalain po tayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagpalain po kayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. At napakahalaga mga minamahal nitong ating target na ito mga minamahal na ating pong project mga minamahal dahil sa tuwing magkaroon man ng power interruption po mga minamahal, at least po mga minamahal ay tuloy-tuloy po ang ating pagpupuri, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ng patuloy na nagagalak sa pakikisa at pagkaloob ng kanilang special offering, magsabi ng Praise the Lord! Amen. At alam niyo po mga minamahal na yung ating pong dating generator dyan po mga minamahal ay talagang may mababa lang po kasi mga minamahal ang watt power po niyan mga minamahal. Kaya pag nag-hold yan ng loads po mga minamahal na marami ay hindi niya masupply lahat yung tamang voltahe. Kaya kung nagkaroon ng power interruption, mapapansin nyo yung ilan sa ating mga instrumento pag nagsabay po yan, ilan dyan ay
hindi tumutunog, hindi gumagawa na dahil kulang yung supply na voltahe. Gayon din sa ating pong electric fan, sa ating bombilya, sa ating sa ilaw po mga minamahal, ay apektado po yan mga minamahal. Kaya ito pong ating pong target po mga minamahal ay bagong generator na may mataas po mga minamahal, itong watt power po mga minamahal na mag-hold ng maraming loads po mga minamahal. At nag-canvas po ating pong beloved ordained preacher sa Dagupan po mga minamahal, at nasa 95,000 po mga minamahal na 10 kVA po mga minamahal yung kanila pong na-canvas po mga minamahal. At ito po mga minamahal ay malaking bagay. Lagi nating isipin mga minamahal, sabi nga mga minamahal ng ating napag-aralan, ay kung lagi lamang matuon ang ating puso at isip, malaman natin na walang ibang magandang layunin, kundi ang masunod ang kalooban ng Panginoon. Lahat ng bagay magawa para sa kalulatian ng Panginoon, isang tiyak na bagay mga minamahal. Lahat, anumang bagay na ating kailangan, ay hindi natin mapapansin, yan ay unti-unting ipagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag tayong mag-atubili po mga minamahal, dahil ang Diyos kailanman hindi yan nag-atubili, hindi nag-alinlangan na tayo mga patuloy pag-ingatan, pagpalain po mga minamahal. At na tuwang-tuwa ang mahal na Panginoon sa ating mga naipagkakaloob po mga minamahal, sa ating mga maitutulong mga minamahal. Tuwang-tuwa po ang Diyos po mga minamahal, at ito'y para din sa bawat isa atin mga minamahal, lalo na sa narito po tayo ay dito po nakakadalo po mga minamahal sa gawin ng ating pinakamamahal pa dito po sa Mamarlaw Baybay. Amen. At sa oras na ito mga minamahal, ating pong muling dagdagan po ito mga minamahal, ating pong nililikom na special offering para po sa ating pong pambili ng ating pong bagong generator po mga minamahal. At narito po ating pong beloved brother Romy Benitez upang ipanalangin po ating pong ipagkalob na special offering. Amen. Tayo po ay magkaisang maralangin mga minamahal, nang ito'y masaganang basbasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magkalob po tayo mga minamahal ng may kasiyahan, kagalakan sa ating mga puso. Amen. God bless po, beloved Elder Marlon de Vera, sa pagpapalang paliwanag. Tayo pong mag-isang manalangin sa ating dakilang Diyos. Opo, dakilang Diyos, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, na aming pinupuri, sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan, ang aming lubos na pasasalamat sa iyo, Diyos, sa mga biyaya, pagpapala na ipinagkakalo mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. At sa unang panalangin ng aming ginagalang na Evangelista Pastor Willie Estrada Almeida, basbasan at pagpalain ang aming ipagkakalob sa proyektong ito, Panginoon, sa iyong banal na gawain, Panginoon, maging sa iyong mga anak na may kagalakan na magkaloob sa proyektong ito, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain sa kanilang mga buhay, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ayon sa iyong salita, Panginoon, na mapalad ang magbigay kaysa sa tumatanggap, Panginoon. At tunay nga po, Panginoon, sa aming pagbibigay at pagkakaloob sa proyektong ito, Panginoon, ang lahat ng mga ito ay hindi ito mawawalan ng kapuluhan. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Ito po ang sa aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord, amen. Palapakan po natin minsan pang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Pagpalay po kayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon na siya pong nakaalam lahat ng niyo pong pangailangan mga minamahal. Ibalik po yan ng ating mahal na Panginoon billion times, trillion times higit pa sa ating pangailangan. At sa oras ito mga minamahal, tayo po darako sa ating pong regular na announcement. Tuloy-tuloy po ang balagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dinaraos po dito sa Mamarlaw Baybay, along Palaming Road, mga minamahal, ating pong midweek service tuwing Wednesday. Nag-start po ng 1:00 ng hapon, natapos na po ng 5:00 ng
hapon din po mga minamahal. Ang ating naman pong overnight prayer tuwing Friday tulad kagabi. Nag-start po tayo alas 9 ng gabi. Natapos na po tayo alas 6 ng umaga na po ng Sabado. At ating pong general service mga minamahal tuwing linggo. Nag-start po ng alas 9 ng umaga. Natapos na po ng alas 3 ng hapon. At bukas po mga minamahal, December 27, ano pong mayroon mga minamahal? Ang ating pong Christmas Thanksgiving. Palagpakan natin ating mga Pinoon lahat ng nagagalak sa araw na yan upang papurihan, sambahin ng mga Pinoon, magsabi ng Amen! Praise the Lord. At alam nga, sabik ang ating malapay mga minamahal, ating maipabot ang ating pagsamba sa Kanya mga minamahal. Kaya sa araw na yan bukas, mga minamahal, siyempre wag natin ding kalimutan mga minamahal, yung ating handog, pasalamat, na ating iaalay sa ating pinakamamahal na Panginoon sa buong taong ito mga minamahal, na tayo po ay patuloy na pinag-ingatan, pinagwapala, pinapasagahan na ating malapay noon, yung ating handog pasalamat ito sa ating mga halamanan po, sa ating mga prutas, sa mga ating mga paranim po, mga minamahal. Maaari po natin yung dalhin dito po, mga minamahal, sa ating naman po mga minamahal na mga alagang hayop po, mga minamahal, ay maaari po talagang ating pong dalhin din po yan bilang handog pasalamat po mga minamahal. At sabi nga ng Biblia mga minamahal sa mga naunang Kristiyano noon pa man sa panahon nila Moses po mga minamahal, ay ginagawa na po nila yan mga minamahal bilang pagpapakita ng taus-pusong pasalamat sa mga Pinoy. Na imagine sa loob ng isang taon at hindi lang mga minamahal na normal lang nangyayari o dagdaan, may pandemya mga minamahal, ay patuloy tayong pinag-iingatan, ginagabayan ng ating mga Pinoon. Palakpakan natin ating mga Pinoon sa simpleng bagay na yan, yung ating handog pasasalamat na yan, na ating madala mga minamahal. Tuwang-tuwa na po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya kailan po natin yung dadalhin? Bukas po mga minamahal, ating po yung dalhin ng may kagalakan sa ating mga puso. Amen? At wag natin po mga minamahal kalimutan yung ating pong 5 piso, 10 piso o 20 pesos o higit pa mga minamahal ayon sa nais natin pong pagkalo mga minamahal dyan sa maliit na box po sa inyong likuran, sa ating pong beloved sister formation, para po yan mga minamahal sa patuloy na pagsuporta po sa gawain ng malapay noon through TV program po mga minamahal. At marami po ang ating mga kababayan kanilang mapanood mga minamahal, nagsisilbing kaparaanan upang sila'y lumapit sa ating malapay noon sa pangunat pangalan ating malapastor Waldis Radalmeda, magkaroon ng katugunan sa kanilang mga dalangin. Kaya tayo po makaloob, idaan po natin yan sa maliit na box po sa iyong lukuran sa ating pong beloved sister information. At wag po natin kalimutan din mga minamahal ang baghayo, follow up po tayo mga minamahal sa ating mga kapatiran na bihira po nating makasama. Patuloy natin silang lapitan, ipaalala ang kabutihan ng malapay noon. Sila ay bis na ng ating malapay noon sa ating mga moral sa buhay, sa ating mga kaibigan, katrabaho, kakilala, hindi pa po natin nakasama sa ating mga, pero patuloy natin silang isiran. Paminamahal, hindi natin alam, baka may ilan sa kanila ang may mga pagsubok, pinagdarang problema at walang ibang talagang makatutulong na, kundi ang ating pinakamamahal. Pero tayo mga minamahal patuloy na mag-evangelize po mga minamahal para sa marami pong mga kaluluwa ang mailapit sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin minsan na pa ang ating mahal na Panginoon. Amen. At after po mga minamahal ng ating pong closing prayer po mga minamahal, may practice po ating pong beloved adult square po mga minamahal after ng ating pong closing prayer. Ang ating naman pong beloved youth singles and just finest generation kung mamayang hapon po mga minamahal at alas 5 kung maaari po mga minamahal ay agahan po natin upang hindi na po tayo masyadong gabihin po mga minamahal sa ating pong practice po mga minamahal. At gayon din mamayang hapon rin po mga minamahal yung lahat po ng ating pong mga napili po mga minamahal, mga pinagpalang kapatid na mag-ali po mga minamahal ng special number para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mamayang hapon po yan mga minamahal. Amen. At mag-agarala po tayo pumunta rito mga minamahal at makapag-join pa po tayo ng puri po mga minamahal. At mayroon pong lehans mga minamahal. After na ating pong closing prayer, bago tayo lumapit rito, tayo po manalangin patuloy sa ating kinupan upang nariyan ang patuloy na ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At kung wala na po, tayo po tumayong lahat mga minamahal, tayo po darako na po sa ating pong panapos na panalangin. Tayo magkaisang magpasalamat sa ating mahal na Panginoon Jesus sa buong magdamag, na tayo po mga minamahal, patuloy na pinagpupala
pinagtagumpay ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang balagaway. Narito po ating pong beloved brother Joshua Villaruz upang tayo po'y pangunan sa ating pong panapos na panalangin. Baka isa tayong manalangin, mga minamahal. Amen. Amen. God bless po sa ating beloved elder. Tayong lahat ay malangin para sa ating pagtatapos. Hallelujah. Hallelujah. O mapagpala namin Ama Diyos sa pagkapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamalapan ni Jesus, maraming salamat sa pagkapaling pinagkala mo sa amin, malo sa araw na ito, sama-sama ka na papurihan, nalo lahat inasamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, malo pinuso sa paglagis mo sa bawat yugto na ibalagawa ng sinagawa kaming sinamahan mula sa MC sa pagawitan ng mga joyful solemn songs, mga congregational songs, sa mga patutuan na inihiyag ng iyong mga pinagpalang mga anak, at sa paggawi mo sa paggawitin ng Beloved Choir, malapit sa kupunan Beloved Girls Choir, Beloved Children's Choir, Beloved Youth, and Singles Choir, lalo na sa kupunan Beloved Jesus Christ Generation Choir. Ikaw patuloy na gumagabay, nagpaparama sa amin, ng iyong napakatamis at banal presensya, at lalo na sa pagpatuloy na pagpaliwanag sa amin, ikahalagan nito ng pagkakalob ng ikapatundog na siyang susi nagpapala. At ganoon din maraming salamat sa patuloy na pakikipagkaisa ng iyong mga anak sa pagkakalob ng kalang special offering para sa proyekto ng church at lalo higit sa pag-aaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan, malapit ng silbing pagkain ng aming mga nagutom na kaluluwa. Dalangin namin, ano man ang pinag-aralan sa umagang ito, malapit gamitin mo ito magsilbing pagkain ng mga nagutom na kaluluwa at gabay ng aming kaluluwa habang kami naghihintay sa muling pagbalik. Dalangin namin itong may pamuhay, malapit, hallelujah, habang kami naghihintay sa muling pagbalik. Dalangin namin sa araw ng bukas, muli mo kaming dalhin dito, malapit upang sama-sama ka namin mapapurihan. Maluwalhati, masamba sa Spirit, katotohanan kasabay ng pag-celebrate namin ng Thanksgiving. Pagpalain mo kaming lahat, malapit kung paano kami pinarating ng maluwalhati, ligtas sa lugar nito, kasi ganun din sa pag-uwi sa aming kanya-kanyang tahanan. Ingatan mo kami balutin ng dakilang pag-ibig at kapangyarihan sa Dalabil Pastor Listrada Almeida. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. Praise the Lord. Magkamayan po tayo mga minamahal. We love you po, but our dear sis loves you more abundantly. Mag-ingat po tayo mga minamahal sa ating pong pag-uwi. Amen.